Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo ay ang pagbisita sa Zamboanga City, ang lungsod na nakaranas ng matinding bakbakan halos 3 taon na ang nakararaan. Kumustahin natin ang lagay ng ating mga kababayan doon mahigit 1 buwan bago ang anibersaryo ng Zamboanga Siege. Ihahatid sa atin yan ni George Bandola. Hindi na banag ang sakit na dinala ng bakbakan sa pagitan ng militar at ng RUG members ng Moro National Liberation Front halos 3 taon nang nakakaraan. Binisita ng PTV News sa mga barangay ng Rio Hondo at Mariki, 2 sa mga naunang barangay na pinasok ng mga rebelde. Sa barangay na ito, hindi mabilang ang mga bahay na winasak at sinunog at may ilang sibilyang naging hostage, nasugatan at namatay. Halos 3 taon na nga nakakalipas, iba na ang itsura ngayon ng mga coastal barangays na ito ng Zamboanga City. Hindi ko ba mawari kung nakatulong o nakasama yung nangyaring bakbakan dito sa bahagi ng Zamboanga City. 3 taon na ang nakakalipas. Dahil matapos yung bakbakan, napansin sila ng pamahalaan at nagkaroon ng mga bagong tulay tulad nito na direktang tumutumbok sa kanilang mga kabahayan. At yung mga bahay na ginawa bilang mga permanent shelter nila matapos yung nangyaring bakbakan, dahil sa ito nga'y mga nasunog, ay ginawa ring akma sa kanilang kultura at pamumuhay, which are the floating houses. Nimoy isang subdivision na nakalutang sa dagat ang Barangay Mariki na pinatingkad ng mga kahoy na bahay na yari na sa mga matataas na uri ng mga plywood at kahoy, kumpara sa mga dating kahoy na madaling masunog noon. Isa sa mga survivor, si Sharin Yusuf, sariwa pa ang alaala sa madugong labanan. Subalit nakalpas na raw sa sinapit ito ang kanyang pamilya at masaya nang napabilang sa mga nabigyan ng permanent shelter ng pamahalaan. Natutugunan naman kahit paano yun yung mga pangangailangan dito after nung mga ginawang paglusob ng mga rebelde? Yes naman sir, kasi yung mga DSWD sir, nagabigay naman ng mga support para magbigay ng food, mga foods, mga shelter, ganyan sir. Yung pangangailangan namin sir ngayon, sana sir, yung kuryente na lang sir. Yun na lang kasi yun talaga yung basehan na para malinaw ba kahit anong mangyari, maliwanag yung lugar namin. Tulad ng dati, puno pa rin ng buhay ang mga coastal barangays na ito ng Zamboanga. Mga batang hindi nagsasawa sa dagat na paliguan. Mga batang nasanay na sa makitid na palaruan. Mga gurong hindi nagsasawa kahit pa sa mga floating schools na ito. At mga mangingisdang patuloy na nakikinabang sa biyaya ng tahanang dagat. Ilan lamang ito sa mga permanent shelter na nai-award ng Zamboanga City Government. Marami pang ongoing ang konstruksyon sa magkakaibang barangay na naunang naapektuhan ng labanan. 1.7 billion pesos ang inalaan dito ng pamahalang lungsod na ginagawa na ng 9 na private contractors. Ang mga bakas ng balang yan at ilang mga nasirang bahay ang tangi na lamang nagpapaalala sa mga Zamboangueño sa madilim na kahapong sinapit ito 3 taon na ang nakakalipas. Sa gilid niyan, ang mga bagong pangyayari na, mga bagong permanenteng pabahay para sa mga naging biktima ng paglusob ng mga RUG MNLF members taong 2013. Mula rito sa Zamboanga, para sa PTV News, George Bandola. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.